Magtitiwala ba kayo sa akin kung aking sasabihin na naririnig ko sa aking isipan si Gargan? Ako ay kanyang sinusumbatan, inuutusan upang gawin ang mga bagay na aking nagawa. Hindi ka karapat-dapat sa iyong brilyante na maaaring hingin na lamang ni Gargan at kusa mong isuko sa kanya. Sumusunod na sa akin ang inyong anak. Tiyak kong sila na rin mismo ang magkakasakitan at magsisiraan sa isa't isa. Batid ninyong lahat na hindi ko kailanman ito tinangarap. Hindi na ninyo ako dapat ng pagkatiwala. Ang nagdaang digmaan ay nagturo sa atin ng isang mapait na aral. Kaya mula ngayon, higit natin paiigtingin ang ating depensa. Kung pipiliin mo maging anino lamang ni Armea, huwag kang magtataka kung balang araw wala nang titingal at gagalang sa isang haring gaya mo. Ako si Perena at isang kahangalan ipiita ko dito habang ang tunay na hagor ni Malaya na. At kay kikitid ng inyong mga utak kung hindi nyo naiisip yan. Contenda, si Ashtiperena na yan. Kinilabutan ako. Makikiusap sana ako na mapagbago mo ang pasya ng iyong Ashti Tabon para mapakawalan si Daron. Sa palagay mo, papayag ba siya sa iyong nais? Ikaw ang gumawa ng sularining ito, Armea. Kaya ikaw ang lumutas. Kailangan mo ng tulong. Tulong para palakasin ang mga loob at lalo ang mga isip natin para hindi na tayo matukso ni Gargan. Tingin ko may maitutulong sa atin ang mga ninuno natin. Sila ang mas may karanasan kaysa sa atin. Tama ang iyong ginawa sapagkat hindi nyo kakayanin ang lakas ni Gargan. Paano po namin matatalo sa mga isipan namin si Gargan? Flamara, ibalik mo muna ang brilyante ng hangin kay Dea. At sasagutin namin ang kanyang katanungan. Kukuhanin mo ba o hindi? Hindi mo maaaring itatwa ang brilyanteng pumili sa'yo, Dea. Kahit pa ako ay natatakot na maaaring gamitin akong muli ng itim na bathala. Kalinawan at dalisay na isipan ang aming ituturo sa inyo. Kaya wala kang dapat ikatakot pa. Magtalikuran kayo sa isa't isa. Humarap sa kanluran, hilaga, silangan, at timog. Ilabas ninyo ang inyong mga brilyante. Linisin ang puso't isipan, anak ng dayuhan. Sa pamamagitan ng dalisay na hangin, hayaang liparin ang lahat ng mga takot, alinlangan, at mga nakakubling latak at marka ng kadiliman. Pigilin ang alab ng galit. Gamitin ang ningas ng kalinawan.
nang sa gayon lalo kang lumakas. Dahil kailanman hindi madadaig ng kadiliman ng iyong liwanag. Ang tubig ay buhay, ngunit maaari ring maging panganib na magdadala ng unos. Hayaang dumaloy ang iyong damdamin, pagkat ang tunay na lakas ng tubig ay nasa kakayahan nitong magpakumbaba upang makabuo ng dagat. Sa ugat ng tiwala, matatag ang diwa. Lagi mong tatandaan, anak ng lupa. Ang tunay na lakas ay hindi bulag na pagtitiwala, kundi ang kakayahang makilala ang katotohanan. Kahit pa ito'y nababalot sa huwad na liwanag. Ipikit ninyo ang inyong mga mata. Hayaan ninyo ang inyong mga brilyante ang magturo sa inyo ng banal na dasal. At hayaan ninyo ang inyong dila ang mangusap ng mapagpalang salita nang lalong maging malinaw ang inyong mga isipan. Ankadiminar. Lume Estapaen, Argusnet Dayakat, Nagpupursyon sila. Garboshem, Asnerve. Asnerve, Nasnuwa. Baktas! Huwag kayong tumigil! Huwag kayong makikinig sa bulong ng katmaan. Lakasan ang inyong mga loob. Ipagpatuloy ang pag-usal sa mga banal na dasal. Manahimik kayo! Kayong mga kambaldiwa na hindi naman mathala. Kaya anong inyong kapangyarihan laban sa akin? Huwag kayong matakot sa nagaganap sa inyong paligid. Ginugulo lamang kayo ni Gargan. Huwag kayong pasisindak sa kanya. Kung ang alon sa dagat ay tumatahimik kayo, ganun din ang inyong isip kung ito ay kaya ninyong hawakan. Gaya ng hanging banayad, sikapin niyo maging mahinhin rin ang inyong mga isipan. Matipigo kayo, mga amal. Huwag silang hayaang magtagumpay. Panatiliing hawak ko ang kanilang kalooban, lalo na ang kanilang isipan. Pigilan niyo! Tiyak na si Gargan na may kagagawa nito. Sila ba'y humihinga pa, Irenea? Sila'y buhay pa. Ngunit ang kanilang idre ay nawawala. Sila ay maaaring kinuha ni Gargan. Isang matinding pagsubok ang aking ilalaan sa kanila. At kapag hindi pumasa ang apat na sangre, magiging akin silang lahat. Mga Pashnea, ano ang sinasabi ng aking kawal na hindi siya si Hagorn? Totoo nga kasi, Ashti. May mga sinasabi siya na kaming tatlo lang nila Mira ang nakakaalam. Alena,
Pakawalan mo na ako dito at talagang nauubos na ang aking pangunawa sa iyo. Patunayan mo na hindi nga ikaw ang halimaw mong ama. Naalala mo pa ba ng mga bata pa tayo ni Amihan at Danaya? Hindi ba't malimit tayong tumakas sa atin ni ng Reyna upang manakbo at mamasyal sa tabing dagat ng Adamya? Hindi ba't si Imaw lamang ang nakakaalam noon sapagkat ipinagtapat mo ito sa kanya nang minsang nahuli tayo ng ating ina? Katarina, anong patunay pa ba ang kailangan kong sambitin sa iyo? Hindi pa ba sapat na nagdusa ako sa Balaak upang ako'y lalong iyong parusahan? Buksan ang kulungan. Bilis na! Baka magbago pa isip. Nagsales, mga aking kapatid. Sa wakas at napaniwala ko rin kayo. Mga warka! Walang duda. Ikaw nga ang aking kapatid. It's giving PMS. Perena Mood Swings. Alam mo in fairness, Ashley, trademark mo talaga yung pagsusungit mong ganyan eh. Alam mo, ano? Di ka pa naniniwala nanay mo yan? Siya, Dalira. Wala nang panahon upang makipagbiroon pa. Kailangan na naming hanapin si Hagorn. Kailangan niyo ako samahan. Tayo na, madali. Ashley. Hindi pa rin talaga nagbabago ang aking kapatid na si Perena. Ngunit natutuwa ako na siya'y nagbabalik ng Encantadia dahil kailangan namin siya dito. Paano punta ako rito? Dea. Ada? Ada? Masaya akong nandito ka. Di ba sinabi ko, huwag kang lalabas ang walang pananggalang sa lamig? Patid mong malupit ang lamig dito sa atin.
Kaya kailangan mong gawin ang lahat para hindi ka magkasakit. Ikamamatay ko kung merong masamang mangyari sa'yo. Kumuha kita ng mainit na sabaw, ha? Dea. Halika't na, kumain na tayo. Napakabango pa naman ng inihain ng ada mo. Halika na. Ikaw talaga, Zaur. Ang lakas ng iyong pang-amoy pagdating sa pagkain. Adamos! Ada. May hatid ako sa iyong magandang balita, Adamos ko. Nahanap ko na ang karapat-dapat na iyong maging kabiyak at katuwang sa lahat. Sino? Walang iba, kundi si Dea. Ngunit malabo yan. Sapagkat ang iyong nais ay magbalik sa Meneave pagdating ng panahon. Noon na yun. Ngunit ngayon ay hindi ko na nais pang mawalay sa iyo kailanman. Flamara. Ada. Buhay ka? O nananaginip lamang ba ako? Hindi ito panaginip. Kung hindi isang katotohanan. Nagbalik ka. Nahahawakan kita. Nagbalik ako para sa iyo.
upang magkasama tayo ngunit hindi na magkahiwalay pa. At narito rin ako upang gabayan ka sa iyong pagiging bagong harang ng Hatoria. Tayo na, anak. Hinihintay ka na ng Hatoria. Tera, anak. Kain na. Tay, dito na lang. Pwede sigurong tawagin yung mga kasama natin. Hindi, meron pa, tatay. So, Tera. totoo po ba ito? Nananaginip ba ako? Nasa Hiraya po ba ako ulit? Hiraya? Ako? Anong Hiraya? Opo ka. Danaya, Gaya, kain na. Madam Hong Tera. Bakit ganyan mukha mo? Hindi ka na multo. Anong multo, Tera? Anak, ano bang pinagsasasabi mo? Anak? Okay ka ba? Okay ka lang ba? Alam mo, anak, gutom lang nga yan. Halika. Upo na. Kain na, ha? Ay, gusto pa Sarap na bang... handa ng nanay mo. Paborito mo yun. Salamat, Nay. Tay, yung sinigang natin. Yan. Gulay. Sarap Maraming nito. gulay. Salamat po. Isda. Sige po, gusto ko po yan. Masarap talaga. Ito. Ito na. Ito, gusto mo? Ano nangyayari? Ito ang pangarap mong buhay, hindi ba, Tera? Kasama ng mga pinakamahalaga sa'yo. Isang mundong tahimik, masaya,
at punong-puno ng pagmamahalan. Kaya kong ibigay sa iyo lahat ito. Kapret ng ng pagsuko ko sa aking brilyante. Hindi mo kailangan isuko sa akin ang iyong brilyante, Tera. Ang kailangan mo lamang gawin ay talikdan ng Encantadia at manatili sa mundong ito. Yun lang, Tera. At alam mo rin naman na hindi magiging mahirap para sa iyo yun, di ba? Sapagkat alam mo rin sa iyong sarili na yun ang nais mo. Ang makasama sila sa habang panahon. Sa iyong lupang sinilangan, ang iyong tunay na tahanan. Ang magbalik ang lahat sa simula, kung saan masaya ka sa piling ng iyong ada, ng iyong buong angkan, at kahit ng amang hindi mo noon nakikilala. Kaya kong ipagkaloob sa iyo ito, Dea. Hilingin mo lamang at ipangakong mananatili ka rito at hindi na itutuloy pa ang iyong tungkuling labanan ako. Matagal na panahon ko nang itinatago ang aking pag-ibig sa iyo, Adamus. Maghahanda ang buong Encantadia. Ang buong palasyo para sa inyong pag-iisang dibdib. Ako mismo, titiyakin ko na magiging masaya ang inyong pag-iisang dibdib. Mga dama, Dea, halika't ihanda natin ang iyong susuotin. Kaya kong gawing totoo ang lahat ng kahilingan ng iyong puso, Adamus. Magsabi ka lamang. Maaaring maging asawa si Dea, basta't mangako kang hindi mo ako kakalabanin pa. At makakamtan mo ang lahat ng iyong nais. Maari ka nang magbalik sa Hatoria bilang isang hara sa piling ng iyong ada. Tigilan lamang ninyo ang paghahanap at pagtuligsa sa akin. Hayaan niyo akong mabuhay sa paraang nais ko at hahayaan ko kayong mabuhay sa paraang nais ninyo. Kailangan mo lamang mamili, Tera. Ang ganitong buhay bilang isang normal na tao. Simple at masaya kasama ng mga minamahal mo. What? O ang mamuhay kasama ng mga kapusangre na mauuwi lamang sa trahedya at kamatayan. Mamili ka, Tera. Tahimik at masayang buhay
Sa piling nila, huwag panuorin ang kanilang kamatayan, pati na ng mga kapwa mo sangre. Hindi pa nga bang buhay ang aking inaalok, Tera? Kaya't magpasya ka na. Piliin mo na ang tunay na nais ng iyong puso, Dea. Huwag mong hayaang mawala sa iyo ang pagkakataong ito, Adamus, sapagkat hindi ko na ito iaalok muli, Flamara. Wikain mo lamang na ang ibig ko ang masusunod, Flamara. Kagad ko siyang ibabalik sa iyo at maglalaho na rin ng sakit at pangungulila na nararamdaman mo. Hindi ko tatalikuran ang aking tungkulin. At lalong-lalong hindi ako magpapadala sa iyong mga salita. Hindi mo ako matutokso, Gargan! Hindi mo ako masusuhulan kahit gaano pa kalaking kabayaran ang ialok mo! Hindi mo pwedeng unahin pa sarili kapakanan, Dea. Hindi mo ako malilinlang! Hindi namin ipapahamak ang mundo ng mga tao ng Encantadia para lamang sa'yo! Para lang sa'yo! para lamang sa'yo! Para lang sa'yo! Tunay ng nilinis na ang kanilang puso't kaisipan. Pasleya! Masyado nang matagal na wala ang kanilang mga Ivdre. Hindi ito maganda. Magtiwala tayo. Batid nating lahat na ang paglilinis ng kaisipan at damdamin ay sinasalungat ng kaguluhan at pagsubok, lalo na kumula ito sa itim na bathala. Erenea, siguraduhin mga Ivdre na mga sangre ang nagbalik. Kilalanin ang mga Ivdre na nasa loob ng mga sangre at paalisin ang mga hindi nararapat nandito. Tunay na kayo ang mga sangre. Maligayang pagbabalik sa inyo. Bumalik ako sa Nakita ko, loob. dinala niya sa Miniave. Nakita ko si Lolo Javier at si Nanay Mona. Kami ng Sheda! Malinaw na tinutokso pa rin kayo ni Gargan. Pinipilit niyang pasukin ang mga puso at isipan ninyo. Ipagpatuloy natin ang mga banal na dasal. Nang sa ganun, tuluyan ang maitaboy sa mga isipan ninyo si Gargan. Harapin niyong muli ang isa't isa at ilabas niyo ang inyong mga brilyante.
Kailangan kayanin nila ito. Dahil ang kabiguan nila ay kabiguan din natin. Tigil, mga sangre! Huwag usalin ng mga sinaunang dasal! Ragosen et tu alandres. Musbe e gargan. Hindi nyo ako kailanman magagapi! Isa itong kalapastakanan! Lungsad ele. Avider. Esader! Nagtagumpay sila. Nadaig nila ang panlilinlang ni Gargan. Pagsisisihan nyo ang inyong ginawa. Isinusumpa ko, parurusahan ko kayong lahat! Laban hanggang kamatayan, di palulupig sa kalaban. Pangangalaga ng nasasakupan, ipagtatanggol ang kaharian. Magiting akong isinilang at sa bayan ko nakalaan ang tahanan ng mga diwata sa kapayapaan na katadhana. Saan kayo nagtungo, Tera? Mahabang usapan, ate. Pwede ba sa kwarto na muna tayo? Naway tunay ngang nagbago ka na, Dea. Naway taglay mo na ang lakas ng isip at damdamin upang kalabanin si Gargan. Ipagpaumanhin mo na ang pag-init ng ulo ni Flamara, Dea. Tama ang kanyang tinuran, Adamus. Ako ay naging mahina. At ang kahinaang iyon ay hindi lamang nagpahamak sa atin, kung hindi magpapahamak rin sa mga madadamay pa sa kasamaan ni Gargan at ng aking mga magulang.
Nakita mo rin ang iyong mga magulang kung saan dinala ang iyong Ivtre. Oo, Adamus. Dinala ako ni Gargan sa Miniave. Kung saan ipinakita niya sa akin ang simple, payak at tahimik na buhay kasama ang aking mga magulang. Noong nito'y hindi pa sinasakop ni Mitena. Ikaw ba? Saan niya dinala ang iyong Ivtre? At ano ang iyong kahinaang pinaglaruan ni Gargan? Oltre Dea. Ngunit hindi ko ito maaaring sabihin sa'yo. Kung gayon ay maiiwan na muna kita, Adamus. Ikaw ang aking nakita, Dea. Sapagkat ikaw ang aking kahinaan. Isang pag-iisang dibdib ang aking pangarap, ngunit hindi na magkakatotoo pa kahit kailan. Alena, bigo pa rin kami mahanap si Mitena. Ngunit huwag ka mag-alala. Pagpapatuloy ko ang paghahanap. Inuwi ko lamang muna ang ating ado. Danaya, may kailangan ka malaman bago ka umalis. Hindi nga si Hagor ng ating bihag. Kung hindi si Pirena. Alena, pati ba naman ikaw ay naniniwala? Napatunayan ko na siya nga ang ating kapatid, Danaya. Nangangahulugan na malaya si Hagorn at maaaring magkasama sila ni Mitena ngayon. Kung ganun huwag mo pa rin pakawalan ng warka. Pagkat magtutuos pa rin kami ni Pirena, sa sandaling mahuli ko si Hagorn at si Mitena. Napakawalan ko na siya, Danaya. Kasalukuyan siyang tumutulong sa atin upang mahanap si Hagorn. Bakit mo siya pinakawalan? Batid mo na malaki ang kasalanan sa akin ni Pirena. Danaya, higit na malaki ang suliranin ngayon. Nasa panganib ang buong Encantadia dahil kay Mitena at kay Hagorn. Kaya nararapat lamang na magtulungan tayong lahat. Hindi ako hihingi ng tulong sa traidor kong kapatid. Danaya! Basta kikilos ako nang hindi ako makipagtulungan sa kanya. At papatunayan ko sa'yo na hindi mo kakailanganin ng tulong ni Pirena. Danaya. Matindi talaga ang galit niya kay Pirena. Galit na maaaring magbatak-batak muli sa aming magkakapatid. Ay, nakakaloka. Ngayon ba tayo naglalakad? Di pa natin nahahanap si Hagorn. Hindi pa natin nararating ang kabihas na ng Atoria. Napakahirap ng walang Evictus Lira. Alam ko. Papagod, try natin ulit. Sheda, imbis na kayo ay maghinaing, talasan nyo na lamang ang inyong mga mata at pandama. Pagkat maaaring nililing lang lamang tayo ni Hagorn. Ang mabuti pa'y maghiwa-hiwalay na muna tayo. Mag-iingat kayo. Kayo rin, Dada. Idol ko talaga yung Ashti ko. Very strong, independent woman. Ay. Sapagkat kaya niya kumilos mag-isa. Kaya tayo na. Tama. Kaya din natin yun.
Aking kaibigang lupa. Ako'y iyong tulungan. Nahanapin ang aking kinasusuklamang apwe na si Perena. Mga mahal na konseho, maaari ko bang makausap ang inyong pinuno? Avisala. May nais lamang akong isang guni sa iyo. Ano ang maipaglilingkod ko, mahal na Hara? Batid ko na ang iyong tungkulin ay ang paglilikha ng batas para sa ikabubuti ng Sapiro. Ngunit sa palagay ko ay hindi na ninyo sakop ang panghihimasok sa buhay namin ng mahal na Rama. Kaya wag mo nang diktahan at lasunin ang isip ni Soldarius laban sa akin. Ngunit ako'y nagbibigay lamang ng payo na nakakabuti para sa aking hadiya. Dahil ibig ko siya maging malakas na Rama na may sariling pagkukusa at pagpapasya. Hindi ba para sa ikabubuti ng Sapiro ang aking mga pasya? Kung tunay ang inyong tinuran, nasaan ang inyong tagapagmanang anak? Dahil ang inyong anak ay hindi lang tagapagmana ng trono, bagkos magbibigay ng liwanag, saya, at pag-asa sa ating kaharian. Kaya mahal na Hara, habang wala pa kayong maihahandog na anak, ay patuloy kong pagdududahan ang iyong pamumuno. Sangre Adamos. Ano't nandito kayong nag-iisa? Mawalang galang na sa aking katanungan, Nuno. Subalit, umibig na ba kayo? Oo naman. Nung bata-bata pa ako, may nakilala ko dito, taga rito sa mundo ko. Inibig ko siya. Pero may iba na siyang iniibig. Isang lalaking akala niya mas nakakahigit sa akin. Siyempre, masakit. Kaya simula nun, ayoko nang umibig pa. Sadyang napakasakit kang umibig ng isang hindi ka kayang suklian ng pagmamahal. Ay, parang kilala ko yung tinutukoy mo ha. Si Dea, di ba? Ba't di ka pa kasi umamin sa kanya? Batid kong magagalit at tatanggihan niya akong muli. Alam ko na. Ganito. Ang sabihin mo sa kanya, I love you so much. Anong kahulugan nun, Nuno? I love you so much. I love you, iniibig kita. So much ng labis.
I Love you. love you Love you so much. so much. Tama. I love you so much. Tama! Pero para hindi siya magalit sa'yo, kapag tinanong niya kung ano ibig sabihin nito, ang sabihin mo, isa kang tapat na kaibigan. O di ba? Nasabi mo sa kanya yung nararamdaman mo, pero hindi siya magagalit. Totoo ba, Apwe? Nakita mo kung buhay at hindi isang iftre? Yung kaya mo nang hawakan? Oo, ate. Kasama sa mga pinakita sa akin ni Gargan, si Nanay Danaya, si Lolo Javier, pati na rin si Nanay Mona. Masaya kayo na magkakasama. At masaya ako na pinapanood ko kayo. Baka kaya nga talaga ni Gargan buhayin ng tulad ko, Tera. Si Gargan ay isang bathala. Isang masamang bathala. Sa Biblia, ang katumbas niya ay ang demonyo. Natutuksohin ka para ibigay kung ano man ang kahilingan mo. Pero may kapalit. Dito ako nananalangin kay Bathalang Gargan upang tulungan niya akong buhayin ang aking mga alagad sa Balak. Subalit hindi pa niya ako dininig. Nakatitiyak ka ba na tayo ay kanyang tutulungan? O pababayaan niya lamang tayo? Huwag kang mainip o magduda, Miten. Nananalig ako na hindi niya tayo pababayaan. Lalo pat alam niya na malaki ang magagawa natin para sa kanya. Sana nga'y magkatotoo ang iyong tinuran. At bakit naliligaw dito ang aking lapastangan na anak? Mayroon pa bang mas lapastangan pa sa iyo? Kaya't marahil kinasihan ako ng kapalaran at kayo'y natagpuan ko rito. Huwag kang magmalaki, Pirena. Ano ang magagawa ng isang intre na wala man lamang sandata? Siyang tunay. Wala kang laban sa amin. Nangangahulugan lamang na may dumating akong kapanalig. Danaya, aking apo eh. Mainam. At nahanap ko na din ang 3 engkantadong kinasusuklaman ko. Adamos, saluhan mo kaming kumain. I love you so much, Dea. Ano ang iyong tinuran, Adamos? Isa kang tapat na kaibigan. I love you so much, Dea. Tara. Yun nga ba ang ibig sabihin ng kanyang tinuran? Oo, Dea. Yun ang ibig sabihin ni Adamos. Uulitin ko. I love you so much, Dea. Maiwan ko na kayo.
I love you so much. I love you so much. Tinuturing niya akong tapat na kaibigan. At gayon din ako sa kanya. At sa iyo, Tera. Tera, sa inyong pananalita, ano naman ang tawag sa isang nilalang na masama ang ugali? Panay kamalian ang nakikita sa kapwa. Sabik na sabik sa mga papuri. At palaging gusto niya siya yung nakakaangat. Epal. Epal. Oo. Parang bida-bida. Epal. 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 Oo. Epal. Anong inyong pinag-uusapan? Wala naman. Pero epal ka. Ano ang kahulugan ng kanyang sinambit, Tera? Maganda ka. Yun ang ibig sabihin ni Dea. Diba? Napakaganda mo, Flamara. Abisala Esh, Madea. Ngunit huwag kayong mag-alala. Mga epal rin naman kayong dalawa ni Tera. Pero wag kang mag-alala, Flamara. Wala nang mas higit pa sa iyo. Dahil ikaw ang pinaka-epal sa lahat. Epal ako. Nanggaling sa mga lahing epal. Ang mga Hathoryang epal. Pinasaya niyo ang araw. Ako ang pinaka-epal sa lahat. Mamimiss mo ba yung Ada Danaya mo? Opo, Nonong Pawpaw. Pero sana, katulad ng mga sangre, ay may silbi rin ng isang iftring gaya ko at makagawa ng kapaki-pakinabang ng mga bagay. Alam mo, Gaya, kahit iftre ka na, marami ka pa rin pwedeng gawing kapaki-pakinabang. Tulad ko ng Nonong Pawpaw. Tulad ng samahan ng mga sangre. Lalong-lalo na si Tera. Gabayan mo siya. Dapat sinasamahan mo siya lagi. Para sa ganon, alam na yung mga nararapat niyang gawin. Ngunit hindi lamang yan nakalaga ko. Anong sabi mo? Tila patuloy pa rin ang hidwaan ng mga sangre. Tila nga may pagkakaisa ang mga sangre. Danaya, hindi ko batid ang pinagmumula ng iyong galit. Ngunit maaari bang isang tabi mo muna ito? Nang sa ganun ay madaig natin ang mga warkang ito. Hindi mo kami madadaig. Hindi ko kailangan ng kahit na sino upang madaig ka!
Kaawa-awa ka naman, Pirena. Kung ano ang ginaling mo noon sa pakikipaglaban. Ngayon, ay katawa-tawa ka na lamang. Sheda! Avisala, Esma. Aking apoy. Huwag mo ako tinatawag na apoy. Hindi ko tinuturing na kapatid ang sanggaya mo. Danaya, bago mo ako sumbatan, maaari bang gamutin mo muna ako? Bago mahuli ang lahat. Gamutin? Hindi ba't dinala mo nga sa kamatayan ng aking mag-ama? Danaya, ganun magkaila, Pirena. Alam kong alam mo ito! Sheda Nashne, Cassandra. Bakit ko hahayaang mangyari ito? Kung nakatakda palang mamatay sina Akil at Gaya sa mundo ng mga tao, bakit pa natin sila itutulak patungo pa roon? Tiyak kung may iba pang paraan na hindi na kailangan pang magsakripisyo ng buhay ni Akil at Gaya. Upang ihanda ang susunod na tagapagmana ni Danaya at tagapagligtas ng Encantadia. Danaya, makinig ka muna. Itinago sa iyo ang katotohanan upang mangyari ang propesiya. Ngunit maniwala ka, tumutol ako. Hindi pagtutol mo ang kailangan ko, Pirena. Ang katapatan mo sa akin bilang isang kapatid. At hindi ikaw, o kahit na sino man ang may karapatang magpasya para sa buhay ng aking mag-ama. Ngunit nangyari na ang lahat. Isinilang mo na si Tera. Paano pa natin malalabanan ng tadhana? Danaya, nakikiusap ako. Tulungan mo ako. Sangre, Danaya! Mas mahalaga pa ba sa'yo ang galit na iyong nararamdaman kaysa sa sinumpaan mong tungkulin bilang tagapangalaga noon? At bilang isang sangre, hindi ba't nararapat na pangalagaan mo ang Encantadia laban sa mga kaaway? Kinamumuhian pa rin kita, Pirena. Ikaw, si Cassandra, at si Cassiopeia. Danaya, nauunawaan ko, ngunit... Danaya! Natakasan tayo ng mga duwag. Nasasang dapat mangyari. Sino siya? Ang aking batalang Gargan. Nasaan ang abo ng iyong mga alagad, Hagorn? Narito aking batala. Inipon ko sa aking espada. Itusok mo ng buong lakas ang iyong armas sa lupa. Masusunod yung batala.
Tornach, Karhulach nar Gurmal Lenzar, Goresach nar Mioth Sartu, Nerdeges Tad. Magsilbi kayo sa ilalim ng pamumuno ni Haghorn at Mitena at lipunin ang liwanag ng buong Encantadia. Susunod, aming batala. Maligayang pagbabalik sa Encantadia, aking mga alagad. Namnamin ninyo ang hangin ng Encantadia bago natin ito lasunin at wasakin. Malaking kabiguan na hindi ko napaslang si Mitena. Ngayon hindi lamang siya isang malaking suliranin, kung hindi magdadala pa ng pasakit sa Encantadia. Mahal na Bataluman, magsabi ka lamang, handa kami mga tagapagbantay na bumaba sa Encantadia. Magtiwala tayo sa lahat ng mga Encantado, Maika. Nananalig akong magtatagumpay sila. Ngunit, kailan pa? Kapag huli na lahat? Manalig ka sa mga sangre. Tsak kung hindi nila tayo bibiguin. Tinitiyak ko sa inyo na sa basbas ni Bathalang Gargan, magtatagumpay tayo at magiging atin ang Encantadia. Agane, tiyakin mo na ang lahat ay may hawak na sandata. Mamayang gabi, papasukin natin ang Hartoria. Ito ang unang kahariang ating babawin! Kaya, magsipaghanda kayo! Masusunod, Panginoon! Nasaan si Mitena? Alena. Tenaya, ano't naririto kang muli? Beshi, ang hirap maghanap ng mga pasneya dito, ah. Ayun, may isa. Mira! Lira! Lira! Joke lang. Ada, bakit mo kami sinundan dito?
Wala na tayong panahon. Kailangan nating puntahan si Mitena at si Hagorn. At kakailanganin ko kayo at ang inyong mga sandata. Kaya tayo na. Sundan niyo ako. Nahanap mo na ba si Hagorn at si Mitena kaya ka nagbabalik agad dito? Maganda kayo, Alena. Buo na ang hukbo ni Hagorn. Hukbo? Saan kukuha ng hukbo ang hari ng Hatoria? Mula sa Balaak ang kampo ni Hagorn. At nagsisimula na sila ngayon upang lumusob sa Hatoria. Nakatitiyak ka ba dito, Danaya? Oo. Kaya't magsipaghanda na kayo sa kanilang pagsalakay. Madali kayo, Alena. Batid kong may kabutihan pa rin sa iyong puso, aking kapatid. Huwag na kayo magsahin ng panahon. Magtungo kayo ng Sapiro, ng Adamya at ng Hatoria at ibigay ang aking mga kalatas. Makakaalis na kayo. Alena, bakit mo sila pinapatungo sa mga kaharian? Danaya, dahil sa iyong babala, sa mga masasamang balak ni Hagorn, nakalimutan mo na ba? Wala akong nakalimutan. Sapagkat ngayon lamang tayo nag-usap. Kakabalik ko pa lamang, Alena. Kung sa ganun, sino ang aking nakaharap at nakausap? At nagbigay ng babala sa akin tungkol sa mga kaaway? Handa na ang hukbo, Panginoon. Mahusay. Saan ka tungo? Tiniyak ko lamang na walang kalaban sa paligid. At mayroong ka bang nakita? Alam ko na kung sino ka. At kung ano ang iyong kakayanan. Ikaw ang nabigong kera ng mga mini-ave. At ikaw naman ay ibabalik ko sa Balaak sa iyong kalapastanganan! Dea! Tumigil ka, Mitena. Huwag mong ibuhos kay Agane ang galit na yan. Panghawakan mo yan. Gamitin mo ang puot na yan habang nilulusob natin ang Hatoria. Hindi ko batid kung sino ang iyong nakausap. Ngunit nagtungo ako rito upang iulat sa iyo na nakita ko na si Hagorn at magkasama na sila ng Mitena. At saan mo sila huling nakita? Halika, sumama ka sa akin. Pashnea! Wala na ang mga lapastangan. Nasaan sina Hagorn at si Mitena? Hindi ko batid. Baka nagtatago sila. Pinaghahandaan nila ang ating pagbalik. Fake news! Kumura na yung mga yun, mga Ashti. Marahil ay itutuloy nila ang kanilang paglusob. Saan sila lulusob? Pirena, isama mo si Mira at si Lira. Kayo ang magbantay sa Hatoria. Danaya, ikaw sa Adamya. Ako naman sa Lereo. At si Armea sa Sapiro. Kailangan natin ihanda ang ating mga sarili. Pati na rin ang ating mga kaharian. Masusunod, Hara.
Tayo na. Saan ka pa tutungo, Tera? Ate, magroronda na kami, ha? Nais kong sumama sa'yo. Ate, hindi pa pwede. Kami na lang muna. Tera, hindi porket isang Eve 3 ako, hindi na ako makakatulong sa inyo. Maaari akong maging tagapagbantay o tagabigay ng babala. Ate, siguro hindi pa sa ngayon. Malakas masyado ang kapangyarihan ni Gargan. Hindi natin alam kung anong pwede niyang gawin sa'yo. Paano kung makasalubong natin siya? Kaya kami na lang muna. Dito ka lang. Eko radio. Ate. Corredio, Tera. Mag-ingat ka. Tingnan nyo. Nakakamangha. Isang tunay na epal na tanawin. Epal. Yan ba talaga ang pangalan ng lugar na iyan? Hindi. Ang sabi sa akin ni Tera at Dea, ang kahulugan ng epal ay maganda. Yun ba talaga ang kahulugan ng salitang epal, Tera? Dea. Adamos, wala na tayong oras pa para mag-aral ng mga bagong salita. Marami pa tayong kailangan gawin. Saan sila tutungo? Susundan natin sila. Sieda Dini Luna. Bakit ka nawala kanina? Ibinunyag mo ba ang aking mga balak? Mukhang may isang digmaan na naman tayong kaharapin. Punong kawal! Pakawalan si Daron mula sa kanyang piitan ngayon din. Kailangan na natin siya. Hindi maaari. Kailanman na hindi dapat maging malaya ang dating kaaway. At ang kaaway na yun ay maaari natin maging kapanalig. Kilala niya si Metena at tiyak kung alam niya kung paano mag-isip si Metena. Pinuntabon kailangan natin siya. Tama ang ate Lara. Ang panahon ngayon ay mapanganib. Kailangan natin ng tulong. Galing man ito sa kasangga o sa dating kaaway. Pakawalan si Daron. Ngayon din! Masusunod, mahal na Hara. Sinabi mo ba ang aking mga balak, Metena? Bakit ko naman gagawin iyon? Kung ganun, bakit naghahanda sila? Bakit tila alam nila na tayo'y lulusob? Batid nila na magkasama tayo, hindi ba? Kaya't bakit ka pa nagtataka
kung sila ay naghahanda laban sa atin. Ito ang tandaan mo, Itena. Huwag na huwag kang magkakamali na magtaksil sa akin. At titiyakin ko ang iyong kamatayan. Nakahanda na ang lahat upang sugurin ang Hatoria, mahal na Panginoon. Hindi tayo sa Hatoria sasalakay, kundi sa Sapiro. Si Armea ang anak ni Alena ang nagbabantay doon sa 4 na kaharian. Sila ang pinakamahina. Sa Sapiro, tayo na. Ren! Hoy! Akin yan! Akin yan! Maraming salamat. Mga ashtadi lamang ang naririto. Wala man lang si Gargan o kahit sino sa kanyang mga kampon. Payapa ang paligid. Tila walang palatandaan na may naganap na kaguluhan. Sino sa mga nilalang na ito ang mag-aakalang hindi tayo isa sa kanila? Bukod tangi ka pa rin. May sinabi ka? Nais ko sanang ikatawa ang katahimikan nito, Dea. Ngunit batid natin ng kaguluhan ng kasunod nito. Siyang tunay. Batid ko na mayroon pang ibang ipinaplano ang ating mga kaaway. Malakas ba? Malakas? Jose, parang sariwa pa rin mga gulay mo ah. Long time no see ah. Tera! Kapitana! Kumusta? Kayo po ang kamusta? Mukhang napapadalas ang punta mo dito ah. Kapitana, syempre gusto kong dumalaw-dalaw dito sa inyo. Dahil gusto ko po kayong makita lahat ulit. Miss ko po kayo eh. Masaya po ako na wala na pong nanggugulo sa atin dito sa Distrito 6. Paano hindi kami sasaya? Merong simula nung dumating yung si Sir Elmo. Aba, paano yung tulong sa amin? Idol. Elmo? Oo. Ang dalas nga niya dito. Takiit. Hayaan mo, pag dumalaw ulit dito si Sir Elmo, ipapakilala kita. Alam mo ba, pareho kayong napakabait at matulungin. Parehong-pareho. Teka. Laki na nga po ng pinagbago dito po, no? Teka. Uy, tingnan mo ang pagkakataon, no? Ayun si Sir Elmo. Dumarating. Sir Elmo!
Sir Elmo! Thank you. Ay, Kapitana. Hi! Ito si Yuli po. Happy to see me. Thank you. Mas masaya kaming nakita ka. Siya nga pala, si Tera. Isa sa tunay na anak ng distrito. Kagaya mo rin, mabait at matulungin. Ay, Tera. Kamusta ka? Great to see you again. Kamusta po, Sir Elmo? Come on, sir. Elmo na lang. Magkakilala kayo? Teka muna. Maalala ko lang, Sir, meron sana ako ilalambing sa iyo eh. Baka naman pwede mo kaming tulungan dun sa flood control project namin. Kasi panay ang punta ko dun sa munisipyo, parang sabi nila, wala nang budget eh. Oh, Kapitana. Nalulungkot na nga ako, Tera. Don't worry. Uy, Sagot ko na yung proyekto niyo. naku, Sir Elmo, ang dami mo nang naitulong sa amin. Naku, nahiya naman ako. Sabi ko, ay, thank you, Tera. Tingnan mo, ang laki. Sabi ko sa'yo, matulungin yan eh. Parang ikaw eh. Ay, salamat talaga. Maraming salamat. Ay, tingnan mo. Diba? Oh, ipapagawa na tayo, ha? Yung, hindi. Dapat hati-hatiin natin to. Ito, gagawin na natin sa bahay. Salamat. No, you go ahead. Gusto ko lang magpasalamat. Salamat po, Sir Elmo, dahil tinulungan po ninyo kami mga taga-distrito. Elmo. Elmo lang. Tapos sa barangay. And don't worry about it. Elmo. Hey, would you know if may restaurant na malapit dito? Oo. Oo naman. Marami. Magpapasama sana ako if that's okay with you. Malara. Garvek, mahal. Abisala, Eshma, mahal na Hara. Salamat at ako iyong pinakawalan. Sapagkat kailangan ka namin. At ng buong sandatahang lakas ng Sapiro. Upang matalo si Nitena at ang kanyang mga alagad. Kanina pa nakaalis ang mahal na Rama upang pamunuan ng Mashna at ang mga kawal sa pagbabantay sa lahat ng muog. Kaya ano pang magagawa ng dadalhing yan? Mawalang galang na, mahal na Hara. Ngunit batid kong itong Sapiro ang unang lulusubi ni Mitena. Maaari mo bang ihayag kung bakit mo ito nasabi? Batid ni Mitenang nasa Lereo ang karamihan sa mga sangre. Samantalang batid din niyang malakas ang sandatahang lakas ng Hatoria. At ang Andamya naman ang unang ililigtas sa mga sangre. Kaya natitiyak ko nakapwesto na doon ang mga kawal. Sinasabi mong mahina at walang halaga ang kaharian ng Sapiro upang kaming unang lusubin? Hindi sa ganon, punong konseho. Naniniwala ako kay Daron. At sa tingin ko hindi naman niya ibig maliitin ang ating kaharian. Sapagkat nagsasabi lamang siya ng totoo. Totoo o malaking kabaliwan? Kapag napatunayan na mali ang tinura nitong Miniaming ito, hindi lamang kulungan ang kanyang bagsak,
titiyakin kong tutungo siya sa Balaak. Sumasang-ayon ako sa iyong ipapataw na parusa kung tama ang iyong tinuran. Ngunit malakas ang aking pakiramdam na hindi. Ito ang ating unang pananggalang sa mga paparating na Vidali. Kaya ihanda ang inyong mga loob at katawan sapagkat ipaglalaban natin ang Sapiro hanggang kamatayan! Ibo-libe! Sapiro! Ibo-libe! Sapiro! Ibo-libe! Encantadia! Ibo-libe! Encantadia! Esta secto! Salakayin ninyo ang hilagang lagusan ng Sapiro at pagtulungan ninyo ang mga kawal na nagbabantay doon. Masusunod, Panginoon. Tayo na. Hindi ako makapaniwalang muli akong nabuhay upang masaksihan ang muling pagbagsak ng Sapiro. Awisala mga Pasnea! Sito! Ipagbigay ulat sa ating hara na magpadala ng mga pangkatgawan habang pipigilan ko si Agor na makapasok sa ating palasyo! Masusunod, Banarama! Panibagong rama na naman ang aking mapapaslang! Agor! Sino ang kasama ni Hagorn? Wala ni isa kaming nakita mahal na Hara. Nasaan ang kanyang mga alagad at bakit hindi niya kasama si Mitena? Wala kami nakita mahal na Hara. Kilala ko si Mitena, mahal na Hara. Pipiliin niyang lusubin ang pinakamahinang bahagi ng palasyo upang mas mapabilis itong mapabagsak. Kung gano'n ay sa hilagang lagusan ng Sapiro sila sumalakay. Meron ba tayong mga kawal na nakatalaga doon? Oo, mahal na Hara. Kung gano'n, Daron, kumapit ka sa akin at humayo na tayo. Bakit hindi na lang kayo magtungo sa kinaroroonan ng ating mahal na ramang si Soldarius? Si Hagorn ay ipanglito lamang sa ating lahat. Lalo't ang kanyang hukbo ay nasa ibang panig. Magpadala ka agad ng mga kawal na bihasa sa armas sa kinaroroonan ni Soldarius. Sila ang nararapat na tulong na papapuntahin doon. At ako ang bahala sa ibang muog. Masusunod, mahal na Hara. Daron, halika na't humayo na tayo. Napakalaking pagkakamali. Naniniwala ang Hara sa Vedalhe. Kapwa sila magsisisi kapag napatawa ng parusa ang Menealin yun. Hara Armea! Rikin, magtungo ka kaagad ngayon din sa Lereo upang iulat sa aking adang nagaganap dito. Masusunod, mahal na Hara.
Uy! Ano naman trip mo at may pa-stargazing ka pang nilalaman? Ganda kasi panoorin ng stars. Kaso hanggang tingin lang talaga tayo. Kasi napaka-imposible nilang abutin para sa ating mga ordinaryong tao. Saan naman galing yung hugot na yan? Teka nga. Kanina kakakwento ba lang sa akin na sinemahan ni Sir Elmo si Tera sa isang resto? Umaamin ka nga. Nagseselos ka, no? Ay, sus! Ayun na nga! Nagseselos ka. Magsiselos, pinagsasabi mo? Bakit naman ako magsiselos at anong karapatan ko para magselos? Ayan. Obvious kaya. Alam mo, Akiro, sa tagal-tagal na natin pagsasama ni Natera, parang napapansin ko na, na may gusto ka sa kanya. Pero alam kong torpe ka, kaya hindi ka pa rin umaamin. Tama ako, no? No? Confirm! Silence means yes. At dahil dyan, ililiver mo ko ng milk tea na may maraming jelly because jelly equals jealous equals Akira. O, di ba? Torpe-torpe mo kasi. Kaya dapat hindi ka magiging torpe para hindi ka na maging Palibasa kasi hindi mo alam yung pakiramdam na sasaktan at nanliliit sa sarili mo dahil wala ka ng laban sa karebal mo. Uy, seryoso naman ito. Akiro! Sorry na! Akiro naman eh. Karangalan kong makatunggali ang bagong Rama ng Sapiro upang aking paslangin. Huwag kang pakatitiyak. Dahil handa akong labanan ka. Nagsisisi ka na ba na ako'y iyong nilabanan? Hindi. Handa akong ialay ang aking buhay para sa Sapiro at buong Encantadia. Kung ganun, kumanda ka ng maging isang Ivtre! Krishna! Avisala Eshma sa inyong pagdating. Ang mahal na Hara Armea ang inyong pasalamatan, Rama. Siya ang nag-utos upang bigyan kayo ng dagdag na puwersang ito. Sir Elmo. Salamat naman, sir na naman. Elmo lang, please. Sorry. Elmo. Maraming salamat sa pagtulong mo sa Distrito 6. Alam mo, kailangan pa ng mundong to ng mas marami pang tao na kagaya mo. Yung matulungin sa kapwa. Parang ikaw. Alam mo, ang dami ko na kayang narinig na kwento tungkol sa'yo. Sikat ka kaya sa Distrito 6. Lahat ng tao doon, matlaki ang respeto sa'yo. Kasi mula pagkabata mo pa lang daw, matulungan ka na sa kanilang lahat doon. Dahil pinalaki ako ng nanay at ng lolo ko. Pinalaki nila ako na ang turo nila sa akin,
hanggat kaya mong tumulong sa kapwa, ay gawin mo. At palagi mong pipiliin na maging mabuting tao. Grabe, kaya nasa iyo na talaga lahat eh. Mabait, matulungin, napakaganda pa. Really, beautiful with heart. Salamat. Parang ikaw lang din. Mabuting tao ka. Matulungin ka sa kapwa. Siguro naman, sir, alam mo na ang tingin sa'yo ng mga tao, pogi ka. Okay, thank you. Can I ask you a question? Oo naman. Saan ka na pala nakatira ngayon na wala ka na sa Distrito 6? Sa malayong kamag-anak. Malayo ka mag-anak. Gaano kalayo? Tara, hatid kita. Para makilala ko na sila, di ba? Hindi na. Hindi mo na ako kailangan ihatid. Nakakahiya. Isa pa, ngayon lang din naman tayo nagkakilala. That's fair. I understand. And you know what? Hey, it's no pressure. I'm willing to wait. Kumain na nga lang tayo. Salamat din sa libre mo. Don't worry about it. Just don't call me sir anymore. Elmo. Deal? Yeah. Nagagalak akong makita kang muli. Traitor na war kamitena. Siyak na mapapakinabangan pa kita balang araw. Kaya kailangan mo munang makulong. Di ako papayag na madaig mo muli ako. Gusto ng satsat. Sasayang ang panahon. Mitera! Ako ang harapin mo, paslit ng sapiro. Isa ka pang pasnil! Nako, Tera. Alam ko na yung mga the moves na ganyan. The moves? Oo, the moves. Ang ibig sabihin yan, may gusto sa'yo si Elmo.
Ang aking apo ay talagang dalaga na nagpapaligaw na eh. Ate, nababaitan lang yun. Walang ganun. Ngunit kailangan pa rin namin siyang kilatisin. Kahit naman ako hindi ko pa siya kilala, Adamus. Isa pa, nararamdaman ko parang may kakaiba sa kanya. Kakaiba? Ako nang bahala. Brilyante ng apoy. Ipamalas ang pagkatao ni Elmo. Malaking tulong na nagpadala si Hara Armea ng mga karagdagang kawal sa kinaroroonan nyo, mahal na Rama. Kaya nakaligtas kayo kay Hagorn. Siyang tunay. At tagumpay din ang pangkat ng mahal na Hara sa pagtaboy sa mga Vidalhe na sumalakay sa Hilagang Lagusan. Ivo Live, Hara Armea! Ivo Live! Hara Armea! Ivo Live! Hara Armea! Ivo Live! Hara Armea! Naturingan kang aking hadiah. Ngunit wala kang silbi. Hinayaan mo lamang maungusang ka ng iyong hara. Paano ka igagalang ng iyong nasasakupan kung batid nila ikaw isang mahinang nilalang? Konting panahon na lang at mahuhulog na rin si Terra sa aking bitag. How gullible that Terra is. Ngunit Panginoon, paano kayo nakatitiyak na hindi kayo makikilala ni Terra? Yan din ang aking nasa isipan. Huwag kayong mag-alala. Dahil sa unang pagkakataon pa lang na nagpakilala ako sa kanya bilang Elmo, ay binigyan ko na siya ng pampabulag. At wala na ring magagawa ang kanilang mga brilyante para makilala kung sino ang totoong ako. Bakit gano'n? Hindi ko makita ang kanyang pagkakakilanlan. Ang ibig sabihin ba niyan, mabait siya na tao at hindi siya kaaway? Kung ganun, Terra, bagay kayo para sa isa't isa. Hindi kaya yun ang kakaiba. Kapwa kayo may mabuting kalooban. Sana tama ang brilyante. Kinakailangan natin na masakop na ang Encantadia sa lalong madaling panahon upang hindi nakakahiya sa ating bathala. Bigyan mo ko ng maraming tagumpay. Paano mo napa-atras si Hagorn? Malaking bagay ang payo ni Daron. Daron? Sino yun? Isa siyang dating kawal ng Mini-Ave. Ngayon ay kaibigan na. Parang dapat makilala ko yung Daron na yan. Nakakapagtaka kung bakit walang kahit na anong impormasyon tungkol sa kanya. Ibig sabihin mo ba may kapangyarihan din ng Elmo na iyon na itago ang mga bagay tungkol sa kanya? Terra? Mukhang napapadalas ka dito. I don't know if that's just coincidence or there's some sort of connection going on. Narito ako upang buuing muli ang hukbo ng Mini-Ave at tutulungan niyo akong hanapin ang iba pang mga dating kawal upang isama sa akin.